Welcome back again guys sa ating panibagong episode. Ngayong episode guys, dadayo kami ulit sa Dos Hermanas na kung saan doon tayo nakahuli ng napakalaking barakuda at mamsa. Sa previous video natin. Kung gusto nyong mapanood yung napakalaking barakuda at napakalaking mamsa, nasa description yung link. Maraming salamat po. At ang kasama ko ngayon is si Paring Bordek at sa kanya ito bangka. Since yung kasama ko last time may ginagawa, kaya hindi na kasama ngayong pagdayo natin. At napakaganda talaga ng dagat ngayon guys, napakakalma. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. After ilang oras guys, narating na namin itong Dos Hermanas. Ito yung Isabel at ito naman yung Charlotte at doon tayo pupunta. At kung mapapansin nyo guys, itong islang ito talaga is hindi pwedeng tirahan ng tao. Hindi na nun, puro bato. Pero sa kabila niyan, maganda, pwede rin, kaso nga lang, kung hindi natin alam kung may tubig dito, kasi maliit lang na isla to. Nandito na kami guys sa may buhangin. Dito pa rin kami pupesto sa pinestuhan namin nung nakaraan. Nagdayo kami ni Paring Joshua kasi maganda dito, may puno ng nyog, saka malilim yung mga puno ng madrikakaw dito. So ayun guys, kararating lang namin dito sa isla. Ito na, na-check na yung mga gamit. Magsasayang lang kami ngayon tapos kain, pahinga. Siguro magdadive ako ng mga 2 o'clock. So kompleto naman yung gamit. So dito pa rin pwesto kami sa pinestuhan dati. Napakaganda ng dagat ngayon, Paring Bordek. Hindi ngayon matanaw yung Marinduque, medyo maulap. Dito banda yung Mindoro. Dito banda hindi makita. Dito yata. Saing muna para mamaya wala nang pagluto ng kanin. So ayun guys, tatanghalian muna kami para mamaya dive na at kondisyon na itong katawan. Ito yung ulam namin ngayon. Wow. Karne. Adobong syapar. Yes! Ito, napakasarap. Yung mga nasa isla ka at ganito ang ulam, napakasarap yan. Kahit walang sauce. Takain mo naman Tanghali, alas 12, alas 2 magdadive kami. Tunaw na yung kinain at makadaling makakadive. Ito guys is parang tulad na ito sa chicharong bulaklak. Wow. Itong ganito. Pero iba to. Lomo. Lomo pala kung tawagin ito. Lomo ng baboy. Napakasarap. Makunat lang. Makunat talaga. After 2 hours ng pahinga, nandito na kami sa spot at ready na para sa spearfishing activities natin. Dito ako nagpwesto sa kung saan nahulihan natin ng malaking barakuda at mamsa. Nagbabaka sakali tayo ngayon na may magpakita ulit sa atin na malalaki dito sa spot na to.
Ito yung first drop ko ngayong hapong ito. Dito guys, habang nagda-drop ako, nakita ako ng dalawang green jobfish, malaguno kung tawagin. Nandito pa rin yung mga trigger fish. Kayap-kap ito kung tawagin dito sa Banton. Pagka-pwesto ko dito, may nakita akong slender unicorn. At nandito yung dalawang malaguno. Kaya focus tayo sa pinakamalaki. At muntik pang hindi matamaan, napakataas yung patama ko dito sa isda. Muntik pang mapunit. Ito yung tama niya, kunting-kunti na lang maupunit na. And this is our first fish of the day. Isang malaguno. Good size na rin. Lagay muna natin sa bangka since malapit lang yung bangkero sa atin. Another dive tayo dito guys. Dito guys, hindi ako nagpipirme sa isang pwesto lang, palipat-lipat na ako ng pwesto para yung isda hindi kagad ka mahalata. Kung isang pwesto ka lang kasi, hindi kagad lumapit yung mga isda. Kaya nag-iiba-iba ako ng pwesto. Minsan malalim, minsan mababaw. At dito guys, nakita ko na yung mga slick unicorn at ang dami nila. Yes! Ayan, palapit sa atin. Nung last time na dayo natin, hindi to nagpakita sa akin yung mga dive namin dito. Nakahuli ako ng napakalaking barakuda. Ngayong pagdayo namin, nandito naman na timingan namin nandito sa mababaw sila. Kaya harvest muna tayo ng slick unicorn. At eto yung naging pangalawang isda natin ngayong hapon ito. Isang slick unicorn. Goods na rin to. Binebenta ko to sa pag-uwi namin dun sa Banto ng 170 per kilo. Yes! Pangatlong dive natin dito guys. At hindi pa nga ako nakakapwesto dito guys. Lumalapit na talaga yung mga slick unicorn. Nandyan lang sa paligid. Since spearfishing tayo, since maaga pa naman, pinipili ko talaga yung pinakamalaki dito sa grupo. At grabe, ang dami talaga nila. Pangtatlong isda natin, slick unicorn pa rin. Harvest muna tayo na ito. Goods na to sa walang mahuli sa pag-dive. Dito guys, medyo malalim na yung pwesto ko. Nasa 18 meters na ata. Since nakadalawang unicorn na tayo, kaya paiba-iba ako ng lalim para yung isda, hindi kaagad tayo mahalata. Kung pwepestuhan natin to sa isang pwesto lang at mababaw, hindi na to lalapit sa iyo pag naka-ambush ka.
Pang-tatlong unicorn natin, slick unicorn. At pang-apat na isda. Etong mga ganitong size guys is nasa 1.5 kg on scale. Kaya goods na goods na. Benta natin to ng 170 per kilo. Okay na rin. Dito sa dive na to guys, halos magkakalhating oras na rin ako ng dive. So wala talagang nagpapakitang ibang isda. Walang mga pelagic na nagpapakita. Kahit dumaan lang sa harapan natin, hindi siguro natin na timingan yung labas nila. Buti nilang may mga nandito yung mga slick unicorn, sila ang na-timingan natin. Kaya tiyagaan lang muna natin tong kunin. Nag-aantay-antay pa tayo dito kung may ibang lalapit na isda. Kaso wala talaga. Pang-apat na slick unicorn natin ngayong hapong ito. Pang-limang isda. Halos mga same size yung nakukuha natin dito sa pagdive. Ang lalaking slick unicorn. Another dive tayo dito guys. At hindi nga tayo nakakatagal pa sa ilalim, eto ulit guys, yung mga slick unicorn, ang aamo talaga nila ngayon. Na timingan namin yung pagpunta dito na nasa mababaw na area sila. Kaya pagka-close ko ng gap dito sa isa, tinira ko na to. Pang-anim na slick unicorn natin. Since wala talagang nagpapakitang ibang isda. Dito guys, halos mag-iisa't kalahating oras na akong nagda-dive. So nagtatry ako sa mababaw na parts at sa malalim, wala talagang nagpapakitang ibang isda. Madalang yung mga pelagic ngayon. Buti nilang nakauna tayo ng malagon. Dito guys, since nakarami na tayo ng slick unicorn at medyo matagal nang lumapit, dito may napansin akong isang long nose emperor kaya ito yung target. Good size na rin. Ito, pang 8 isda natin. Ngayong hapong ito, isang good size na long nose emperor. At dito guys, kung mapapansin nyo, dumidilim na yung bandang malalim na part since pahapon at
magtatakip silim na. So abang-abang muna tayo kung anong isdang nasa paligid. Kaso wala talaga. Nandito ulit yung mga sleek unicorn. Kaya kuha ulit tayo ng isa. Dito sa part na to, medyo mabagal na sila lumapit. Nakakahalata na. Eto na guys, yung pang pitong unicorn natin at pang siyam na isda natin ngayong hapong ito. Halos walang sablay tayo, bawa sisit. May nahuhuli tayong isda. Dito sa dive na to, hindi pa nga tayo nakakapwesto guys. Sinasalubong na tayo ng sleek unicorn. Ang sleek unicorn kasi guys is mas nagiging curious sila pag nagtatakip silim na or pahapon na, palubog na yung araw. Kaya eto, pili ulit tayo ng isa dito. Pang 10 isda natin ngayong hapong ito. Ang lalaki talaga ng mga sleek unicorn dito. Tingnan naman guys yung araw, palubog na dito. Sunset na, kaya madilim na talaga yung ilalim. Another dive tayo. Ito guys, medyo malalim na yung sinisisid ko since nag-low tide na, nasa 20 meters na siguro to. Since nabubulabog ko na yung mga sleek unicorn, habang tumatagal, pumupunta sila sa malalim na area. Buti na lang may isang naligaw pa. At napakaganda yung patama natin dito sa isdang ito. Na spine shot natin, hindi na nakagalaw. At eto yung pang 10 isda natin ngayong hapong ito. Nakawalong sleek unicorn na tayo. Saka isang long nose emperor. Saka isang malaguno. Dito nakita ko itong bato na dito nagpipesto yung mga sleek unicorn. Kaya dito mismo ako nag-drop. Kaya lang mas lalo silang pumunta sa malalim na part. So wala talagang ibang nagpapakitang isda kundi mga sleek unicorn lang. At dito sa dive na to, matagal na silang lumapit since nakarami na tayo ng huli. Ito yata yung pinakamaliit na sleek unicorn na nahuli ko ngayong hapon ito. 1 kilo na rin to. Kaya ang ulam na lang namin to mamaya. Ito na rin guys, yung since madilim na,
Nag last dive na rin ako dito sa spot since naka 3 hours na din akong dive dito. Pagod na rin. Dito nakakita ko ng isang sweet lips saka isang slick unicorn. Yung target ko sana dito is yung sweet lips. Kaso nga lang, habang lumalapit ako, mailap. Buti na lang napakaamo nung slick unicorn kaya yun na lang yung tinira ko. Ito na guys yung last dive nga natin ngayong hapong ito. Katapos din ito, bumalik na kami sa Pangpang. At pagsampa ko sa bangka, ayun, kita na yung buwan, napakaliwanag na. At eto yung mga huli namin. Goods na rin to, kesa naman wala tayong nahuli. So guys, ito lang yung huli ngayon, hapong ito. 10 slick unicorn, ang lalaki. Saka isang green jobfish, saka long nose emperor. Ayos na rin to, lalaki ng mga slick. Good morning guys. So pangalawang dive natin kahapon nga at ngayong umaga. Ito pa rin kami sa Dos Hermanas. Ang ganda pa rin ng dagat, kalmado. So ito yung Marinduque. Shoutout sa mga subscriber natin dyan sa Marinduque. Ayun yung Tres Reyes, yung malilit na isla. Yun nandito, Mindoro yun nandito. Kaso hindi makita, maulap ngayon. Minsan nakikita yan. Ilalagay na yung mga gamit sa bangka. Diretso na uwi. Ito, paring project. May mahuli tayo ngayong umagang dive. Let's go! So morning dive tayo dito guys. Kaya load muna tayo ng spear gun. Since nandito tayo sa mababaw para along the way makikita man tayo ng isda, ready na to spear it. Spear gun loaded. Let's go. Pagkatapos kong mag-warm up, diretso na ako sa malalim na part. Nakita ko naman dito yung mga slick unicorn kaso ang layo nandun sa malalim na part. Kaya masid-masid lang muna tayo. Napakarami ditong triggerfish. Yung maliliit ito na triggerfish na black. Kaya cup ito sa amin. Napakasarap din ito pag inaadobo. Binabalatan mo tapos hihiwain mo ng cubes. Napakarami dito. Ito ang lumapit sa atin sa unang dive. Napakalaking black tip. Tapos lumapit pa talaga sa akin. At eto na nga, late na lumapit yung mga slick unicorn. Wala na tayong hangin kaya angat muna tayo. A couple of dives na rin ang nagawa ko dito guys. Hindi na talaga lumalapit yung mga slick unicorn. Mukhang nakahalata na nababawasan sila. Buti lang sa dive na to, may naligaw na isa. Mukhang curious na curious since maaga pa naman ito. Kaya pagka-meet ko ng distance at na-close ko yung gap, tinira ko na to. Ito yung unang isda natin ngayong umagang dive na ito. Isang slick unicorn. Napakaganda ng tama.
Dito guys, nakailang dive na rin ako. Isang halos 2 oras na ata ang nakakalipas. Wala na, hindi na nagpahuli yung unicorn, yung slit unicorn. Pagkakuha ko nung isa, wala na sila. Pumesto na sa napakalalim. So hindi ko na pinilit doon. Hindi ko na makaya yung lalim, kaya nag-decide na rin akong umalis doon sa spot. At nag-moving spot na tayo dito. Naghahanap ng isda. At habang nag-aantay ako dito, may napansin ako dyan sa unahan na good size na bluefin. Kaya nag-granting ako. Worth it naman yung pag-granting. Lumapit ka agad. Makalipas ng 3 oras guys, wala talagang nagpapakita. Dito, may nakita akong isang malaking dogtooth. Akala ko dito pagliko, diretso na lumapit sa akin. Ngunit, biglang lumiko ka agad. Malaki na sana, sayang. Hinabol ko pa, pero hindi na ako pinansin. Deadman na. Kaya hayaan na lang natin. Pagkatapos din ito guys, bumalik na ako at sumakay na sa bangka. Magti 3 hours na rin ako nagda-dive. Wala pa rin nakikita tayong malalaking isda. So pagod na rin. Kaya nag-decide na kaming lumipat ng isla. Dun sa kabilang isla ulit kami nag-dive. So yun guys, maho na ako. So lumipat kami dito sa isang isla. Kaso wala rin. Tanghali na. Pauwi na kami Banton. Shoutout nga pala kay Infinite Outdoor Quest, Jack TV, Kayadong Family, Bea Lopez, Boyet Villacorte, Giovanni Balaran, Ros Villahermosa, Manya Family, Tranfortis Family, Edward Gutierrez, Sol Empinado, Levis Stores, Albert Sassing, Paul Gumos, Buds Adventure, John Monton, Johnny Heistin, Giovanni Aparici, Noel Mundilo, John Vincent Lagas, Sagay Adventure, Quietas Family, Marlon Lanot from Balogo, Abris Channel, Jennifer Maranan, Moxin Dimalaw, Robert Rama, Carlo Tampi, Romel Navarret, John Kevin Mendoza, Darwin De Jesus, Zenon Fabillon, Sotero Abad, Dodong Adventure, Cherek Quinones, Edwin Sopertran, Dennis De La Cruz from Naik, Cavite, Ray TV, Fish Tayo, Eugene Kim Duenas, Noriel Ranigo, Ravino TV Vlog, Pancho Pantino, Jose Delgado, Catherine Fabula, Salde Fahilan, John Lucas TV, Igharas Family, Glenn Olaso. Maraming salamat po sa inyong lahat. Komay ka ako. Biar ako, may Porsche ah. Stop! Fish! Oh, stop Fish! Fish! Fish na! Ang marayan! Driver talaga ka siya. Anti kayo, driver ka siya. Anti ka, dati ka mo. Pare ka Alexa. Boko parehat presura kina. Yabot na presyo. Yabot kina. Gaway kina. Say busog yang. Busog yung ala? Ado ko na kon si install mi. Dos media. Ono media. Bawal testo. Paras kinain ko na ako kay Loke na bago panaon. Bakay eh po para Ono media. Ono 4. natimbang na namin yun. Lagpas. Kaya boyet. Aya. Dos 9. Pila tong ato kina. Sa amin. Dabra. Kaya ka ato. Magkang nga na iwan po po. Inga nga natin kagka. So ayun guys, pilang yung nahuli natin nung pagdayo natin sa Dos Hermanas. Ang total lang ng isda na nahuli namin is 17 kilogram lang. Pero goods na rin. At least may naiuwi pa ring huli.
Yung total na kinita namin is nasa 2,600. Tapos kinuha lang yung gas, tapos hinati na namin ng dalawang hati. Nakatig 1,300. Okay na rin yon. Pagdayo, wala kasing nahuli tayo nung umagang dive hanggang tanghali. 2 piraso lang. So, ganun talaga pag nagdadayo. Minsan, hindi mo ma-chechempuhan yung mga isdang nandun sa mababaw na area. Kaya okay na rin yung 1,300 na kita sa 2 dive. Overnight. Goods na rin yun. Puro slick unicorn yung nahuli natin. Hanggang dito lang muna guys yung video natin. Hanggang sa susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all po.